11:30 na ng gabi. Basag ang nakakabinging katahimikan sa ika-35 na palapag dahil sa sunod-sunod na pagtunog ng pulang telepono sa ibabaw ng malawak na mahogany desk. Naniga si Valentina sa gitna ng opisina. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa hawakan ng mop at pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa kaba. Hindi ito ordinaryong telepono. Ito ang pribadong linya ni Sir Esteban Navarro. Ang teleponong ilang ulit nang ibinilin sa kanila na bawal hawakan, kahit papunasan lang ng alikabok. Kung sasagutin niya ito, sigurado siyang tanggal siya sa trabaho bukas na bukas din. At kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, wala na. Katapusan na. Wala na siyang ipambabayad sa ospital para sa operasyon ng nanay niya sa susunod na linggo. Mamamatay ang nanay niya nang dahil lang sa isang maling desisyon niya. Napalunok si Valentina. Unti-unti siyang umatras. Tatalikod na sana siya para ituloy ang pagmamop sa hallway at magbingi-bingihan na lang. Pero hindi tumitigil ang telepono. Mas lalong bumibilis ang tunog nito. Galit. Mapilit. Parang isang babala ng isang paparating na dilubyo. May kung anong kurot sa dibdib ni Valentina. Kutob. Isang malakas na kutob na nagsasabing hindi ito wrong number. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang, nangingitim sa kakalinis at amoy bleach. Isa lang siyang janitress. Isang hamak na ate na tagalinis ng kalat ng mga mayayaman. Pero alam niya ang chismis na kapag hindi nakuha ni Sir Esteban ang malaking kontrata ngayong linggo, libu-libong empleyado ang mawawalan ng trabaho. Kasama na siya. Pang-10 ring. Binitawan ni Valentina ang mop. Kumalansing ito nang bumagsak sa sahig. Halos takbuhin niya ang distansya papunta sa mesa ng CEO. Nanginginig ang kamay niyang inabot ang handset. Navarro Corporation, hello po? Halos pabulong niyang sagot. Garal-gal ang boses. Isang pagsabog ng galit na boses ng lalaki ang sumalubong sa kanya mula sa kabilang linya. Nagsasalita ito ng Aleman at sa lakas ng sigaw nito, kinailangan niyang ilayo ng kaunti ang telepono sa kanyang tenga. Wo ist Navarro? Sagen Sie ihm, der Deal ist geplatzt. Wir wissen von der gefälschten Klausel. Natigilan si Valentina. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Naintindihan niya. Bumalik sa alaala niya ang mga panahong nasa universidad pa siya. Bago nalugi ang negosyo ng tatay niya at namatay ito sa stroke. Bago siya naging janitress, isa siyang dean's lister sa foreign languages noon. Ang sabi ng lalaki, nasaan si Navarro? Sabihin mo sa kanya, kansilado na ang kasunduan. Alam na namin ang tungkol sa peke at dinagdag na clause sa kontrata. Pekeng clause? Ang kontratang nagkakahalaga ng 50 million reais. May dayaan? Sir please, huminahon po kayo. Napataglish si Valentina sa sobrang taranta. Nang marinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki sa kabilang linya na parang ibababa na ang telepono, pumikit si Valentina at humugot ng lakas ng loob. Sinagot niya ito sa wikang German. Bautal, matagal nang hindi nagagamit pero malinaw. Bite, parang awa niyo na. Ginoo, huwag niyo pong ibaba. Tumahimik ang kabilang linya. Marahil ay nabigla ang kausap na may sumagot sa kanya sa sarili niyang wika mula sa opisina sa Pilipinas ng ganitong oras. Pinagpawisan ng malapot si Valentina. Alam niyang lumalampas na siya sa limitasyon niya. Isa siyang hamak na empleyado, pero hindi niya kayang hayaang bumagsak ang lahat nang dahil sa isang pagkakamali. Ginoo, pagpapatuloy niya gamit ang banyagang wika, pilit inaalala ang mga formal na salita. Wala po rito si Mr. Navarro, pero sumusumpa ako sa inyo. Bilang isang taong naniniwala sa kanya, hindi niya gagawin ang mandaya. Hindi po siya ganoong tao. Sino ka ba? Tanong ng lalaki. Medyo humupa ang galit. Pero nandoon pa rin ang diin. Executive assistant ka ba niya?
Napatingin si Valentina sa suot niyang kupas na unipormeng asul. Sa ID niyang may nakalagay na maintenance. Ako po ay 1 taong nagmamalasakit sa kumpanyang ito. Matapang niyang sagot kahit nanginginig ang tuhod. Bigyan niyo po kami ng 1 oras, 1 oras lang. Hahanapin ko si Mr. Navarro. Huwag niyo pong kansilahin ang kontrata ngayon. Pakiusap. Ang katahimikan sa telepono ay parang tumagal ng habang buhay. Naririnig ni Valentina ang sarili niyang paghinga. Kung ibababa ng lalaking ito ang telepono, tapos na ang lahat. Ang imperyo ng mga Navarro, ang trabaho ng mga kaibigan niya, ang pag-asa ng nanay niya. 1 oras. Ungol ng lalaki sa kabilang linya. 1 oras lang ang ibibigay ko. Kapag wala akong narinig na magandang paliwanag tungkol sa exclusive clause na, yan, magkikita tayo sa korte. Click! Binaba na ang tawag. Nanghina ang mga binti ni Valentina at napaupo siya sa makapal na carpet. Anong ginawa niya? Kinausap niya ang pinakamahalagang kliyente ng kumpanya. Nakipagnegosasyon siya. Siya na tagalinis lang ng banyo. Pero napangiti siya ng mapait habang tumutulo ang luha. Naisalba niya ang kumpanya kahit sa loob lang ng 60 minuto. Kailangan niyang mahanap si Sir Esteban. Kailangan niyang sabihin dito ang tungkol sa pecking clause. Kumapit si Valentina sa gilid ng mesa para tumayo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ng pagkalakas-lakas. Napapitlag si Valentina at muntik nang matumba ulit. Ang malakas na ilaw mula sa hallway ay tumama sa mukha niya kaya napapikit siya. Nakatayo sa pintuan si Ma'am Vanessa, ang head ng sales. Ang babaeng laging nakatingin sa kanya na parang isa siyang ipis. Nasa likod nito ang 2 malalaking security guard. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa nang makita niya si Valentina na nakatayo sa likod ng mesa ni Sir Esteban, malapit sa pulang telepono. Ang gulat sa mukha ni Vanessa ay mabilis na napalitan ng isang nangisi. Isang nakakatakot na ngisi. Valentina? Mariing sambit ni Vanessa. Ang boses niya ay parang asidong tumutunaw sa tapang ni Valentina. Anong ginagawa ng isang katulong sa mesa ng boss? Akmang magpapaliwanag si Valentina, pero inunahan siya ng takot. Guard! Tili ni Vanessa habang nakaturo ang mahahabang kuko kay Valentina. Hulihin ang babaeng yan. Naaktuhan ko siyang nagnanakaw ng impormasyon. Dagliang pumasok ang mga gwardya at hinawakan si Valentina sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palayo sa mesa, nagtama ang paningin nila ni Vanessa. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Valentina ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa pagkakawala ng trabaho. Hindi nagulat si Vanessa dahil may sumagot ng telepono. Nagulat si Vanessa dahil buhay pa ang deal. Alam ni Vanessa ang tungkol sa tawag. Hinihintay niyang hindi masagot ang telepono para tuluyan ng masira ang kumpanya. At si Valentina ang naging sagabal sa plano niya. Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Nagpupumigla si Valentina, pero masyadong mahigpit ang hawak ng 2 security guards sa kanya. Ramdam niya ang pagbaon ng mga daliri nila sa braso niya. Masakit. Pero mas masakit ang paratang na ibinabato sa kanya. Manahimik ka, magnanakaw. Sigaw ni Vanessa. Ang mukha nitong kanina lang ay puno ng katusuhan ay napalitan na ngayon ng pekeng galit. Sir Esteban, buti na lang dumating ako agad. Natigilan ang lahat nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Esteban Navarro. Kahit gulo-gulo ang buhok nito at nakaluwag ang kurbata, dala pa rin niya ang aura ng isang hari na pumasok sa kanyang kaharian. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng panlinis na nasa damit ni Valentina. Tumahimik ang buong kwarto. Ang tanging naririnig lang ay ang humahangos na paghinga ni Valentina. Anong kaguluhan ito, Vanessa? Ang boses ni Esteban ay mababa, kalmado, pero nagpapahiwatig ng panganib. Bakit hawak ng mga gwardya si Valentina? Nagulat si Valentina.
Kilala siya ni Sir Esteban. Alam nito ang pangalan niya. Agad na lumapit si Vanessa kay Esteban, parang isang maamong pusa. Sir, nahuli ko siya. Sumbong ni Vanessa, sabay turo kay Valentina na parang nandidiri. 11:00 na ng gabi, pero nandito pa siya sa opisina mo. Hawak niya ang private phone mo. Sigurado ako, may ibinebenta siyang impormasyon sa mga kalaban natin. Alam mo naman ang mga mahihirap, gagawin ang lahat para sa pera. Parang sinampal si Valentina sa narinig. Tumingin si Esteban sa kanya. Malamig ang mga mata nito. Walang awa. Totoo ba yon? Tanong ni Esteban. Hawak mo ba ang telepono? Oo po, sir. Pero ilabas niyo na siya. Utos ni Esteban sabay talikod. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak ulit sa building na ito. Hinigit ng mga gwardya si Valentina. Hindi! Sir, pakinggan niyo ako. Sigaw ni Valentina. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Tumawag ang mga Aleman, ang Schmidt Group. Natigilan si Esteban sa paglalakad. Nanigas ang balikat niya. Nakita ni Valentina ang pamumutla sa mukha ni Vanessa. Ano? Lumingon si Esteban. Tumawag sila. Sigaw ulit ni Valentina habang pilit na kumakawala sa mga gwardya. Galit na galit sila. Kakansilahin daw nila ang kontrata. Sir, huwag kayong maniwala sa kanya. Mabilis na singit ni Vanessa, halatang natataranta. Gumagawa lang siya ng kwento para hindi makasuhan. Ano namang alam ng isang janitress sa Schmidt Group? Sinabi niya ang tungkol sa exclusive clause. Iyaw ni Valentina. Halos mapatid na ang ugat sa leeg niya. Sabi niya peke daw ang exclusive clause na nasa kontrata. May 1 oras ka na lang daw para ayusin to o kakasuhan nila tayo. Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Esteban kay Valentina. Tinitigan niya ito sa mata. Tila binabasa kung nagsasabi ito ng totoo. Anong exclusive clause? Bulong ni Esteban. Walang ganoon sa pinadala naming draft. Meron daw, sir. Nanginginig na sagot ni Valentina. Tumutulo na ang luha. Sabi niya, gefälschte Klausel. Peke daw. Galit na galit siya. Hindi na nagsalita si Esteban. Mabilis siyang pumunta sa kanyang computer. Rinig na rinig sa buong kwarto ang mabilis na pagtipa niya sa keyboard. Nakita ni Valentina si Vanessa na dahan-dahang umaatras. Ang mga mata ay pabalik-balik sa pinto at kay Esteban. Imposible! Bulong ni Esteban habang nakatingin sa screen. Biglang hinampas ni Esteban ang mesa. Sino ang naggalaw ng final draft? Sigaw ni Esteban na yumanig sa buong opisina. Napalundag ang mga gwardya. Binitawan nila si Valentina. V. Vanessa? Baling ni Esteban sa kanyang sales head. Ikaw ang huling humawak nito bago ipadala kanina, hindi ba? Sir, hindi ko alam yan. Depensa agad ni Vanessa, pero halata ang panginginig ng boses nito. Baka nahak tayo. O baka iyang babaeng, yan ang may gawa. Di ba nandito siya? Isang janitress? Mag-e-edit ng legal contract sa German? Sarkastikong sagot ni Esteban. Hindi na siya tumingin kay Vanessa. Dinampot niya ang pulang telepono. Mabilis siyang nag-dial. Habang hinihintay ni Valentina ang susunod na mangyayari, napasandal siya sa pader. Nanghihina ang mga tuhod niya. Tiningnan niya si Vanessa. Nakatingin din ito sa kanya. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa bangkay si Valentina. Mr. Schmidt, boses ni Esteban ito, nagsasalita sa Ingles. Puno ng autoridad at sinseridad. This is Esteban Navarro. I received your message through my staff. Yes, I am looking at the document now. There has been a grave mistake. That clause was unauthorized. Yes, I will remove it personally right now. I give you my word. Lumipas ang 5 minuto na parang 5 taon. Binaba ni Esteban ang telepono. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. Naisalba niya ang deal. 50 million reais. Ligtas ang kumpanya. Tumayo si Esteban at lumapit kay Valentina. Sa unang pagkakataon,
Tiningnan niya ito hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao. Marunong kang mag-German? Tanong niya. Kaunti lang po, sir. Mahinang sagot ni Valentina habang inaayos ang gusot niyang uniforme. Natutunan ko po dati, bago ako tumigil sa pag-aaral. Dukot ni Esteban ang kanyang checkbook mula sa coat niya. Mabilis siyang nagsulat at pinunit ang tseke. Kunin mo ito, sabi ni Esteban sabay abot kay Valentina. Nanlaki ang mata ni Valentina nang makita ang halaga. Ito ay katumbas na ng sahod niya sa loob ng 3 taon. Sapat na sapat para sa operasyon ng nanay niya. Sir, trabaho ko lang naman po na. Kunin mo, utos ni Esteban, pero may halong pasasalamat ang boses. Kung hindi mo sinagot ang tawag na yon, at kung hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na sigawan ako, wala na ang kumpanyang ito bukas. You saved us, Valentina. Nanginginig na tinanggap ni Valentina ang tseke. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Makaaalis na kayo, sabi ni Esteban sa mga gwardya at kay Vanessa. Mag-uusap tayo bukas tungkol sa security breach na ito, Vanessa. Tumalikod na si Esteban para bumalik sa trabaho. Yumuko si Valentina at nagmamadaling lumabas ng pinto, yakap-yakap ang tseke sa kanyang dibdib. Pero bago siya tuluyang makalabas, hinarang siya ni Vanessa sa hallway. Wala na ang mga gwardya at si Sir Esteban. Silang dalawa na lang. Hinawakan ni Vanessa ng mahigpit ang braso ni Valentina. Masakit. Madiin. Inilapit ni Vanessa ang mukha niya sa tenga ni Valentina. Amoy mint at sigarilyo ang hininga nito. Huwag kang magpakasaya masyado, bulong ni Vanessa. Ang boses niya ay parang makamandag na ahas. Nauto mo si Esteban pero ako, kilala kita. Isa ka lang basahan dito. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang gabing ito. Binitiwan siya ni Vanessa ng padabog at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang high heels ay parang mga pako na ibinabaon sa sahig. Naiwan si Valentina sa madilim na hallway. Hawak niya ang pera na sasagip sa nanay niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang bangungot. Magaang ang pakiramdam ni Valentina pagpasok niya sa trabaho kinabukasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi mabigat ang kanyang dibdib. Nasa bulsa ng kanyang bag ang resibo ng deposito sa bangko. Nabayaran na niya ang paunang halaga para sa operasyon ng nanay niya. Salamat kay Sir Esteban. Salamat sa himala kagabi. Inayos niya ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Handa na siyang bumalik sa pagiging invisible. Handa na siyang maglinis ulit ng sahig at maging anino sa gilid ng mga koridor. Pero pagtapak pa lang niya sa lobby ng kumpanya, naramdaman na niya agad na may mali. Ang gwardyang karaniwang bumabati sa kanya ng magandang umaga ay hindi tumingin sa kanya. Yumuko ito at nagkunwaring abala sa logbook. Naglakad si Valentina patungo sa elevator ng mga empleyado. Napansin niyang ang mga nagkukumpulang staff sa gilid ay biglang tumahimik nang dumaan siya. Kasunod ng katahimikan ay ang mga bulungan. Hindi ito pabulong na mahina. Sadya itong pinaririnig. Siya yon, di ba? Oo, yung janitress na filingera. Grabe, ang kapal ng mukha. Akala mo kung sinong santa? Yun pala diskarte lang ang kailangan. Bumilis ang tibok ng puso ni Valentina. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag. Anong nangyayari? Alam ba nila ang tungkol sa pabuya ni Sir Esteban? Pumunta siya sa kantin para kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang baong kape. Pagbukas niya ng pinto, parang may pumatay ng volume ng radyo. Ang maingay na kantin ay biglang tumahimik. Daan-daang mata ang nakatingin sa kanya. Mapanghusga. Nandidiri? Naglakad siya ng nakayuko papunta sa water dispenser. Ramdam niya ang init ng mga tingin nila sa likod niya. Magkano ang binayad sa'yo, Valentina? Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan.
Si Brenda, ang sekretarya sa HR na laging kasama ni Vanessa. Humarap si Valentina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano po yon, ma'am? Tumawa si Brenda ng malakas. Nakisabay ang mga kasama nito sa mesa. Huwag ka nang magmaang-maangan, sagot ni Brenda taas noo. Kalat na sa buong building. Nahuli kayo ni Ma'am Vanessa kagabi. 11:00 ng gabi. Kaming dalawa lang ni Sir Esteban sa opisina. Tapos biglang may malaking bonus kinabukasan. Napasinghap si Valentina. Nanlamig ang buong katawan niya. Binaliktad nila ang kwento. Hindi po totoo yan, depensa ni Valentina. Pero garalgal ang boses niya. Tinulungan ko lang si Sir Esteban sa trabaho. May tinawagan lang ako. Trabaho? Sarkastikong tanong ng isang lalaki sa kabilang mesa. Anong trabaho ang kayang gawin ng isang janitress na katulad mo na nagkakahalaga ng ganoong kalaking pera? Unless, ibang klaseng serbisyo ang ibinigay mo. Nagtawanan ng buong kantin. Ang tawanan ay parang mga matatalim na patalim na sumasaksak sa dignidad ni Valentina. Pakiramdam niya ay gusto niyang matunaw. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Ang malinis niyang intensyon, ang pagligtas niya sa kumpanya, lahat yon ay naging dumi. Tumakbo siya palabas ng kantin. Ang tawanan ay humahabol sa kanya hanggang sa hallway. Dumiretso siya sa locker room ng mga maintenance staff. Gusto niyang magtago. Gusto niyang umiyak. Pero pagdating niya sa tapat ng kanyang locker, napahawak siya sa bibig niya para pigilan ang paghagulgol. Ang pinto ng locker niya ay puno ng vandals gamit ang pulang lipstick. Malandi, mukhang pera, kabit, layas. Nangihinang napaluhod si Valentina sa harap ng locker. Sinubukan niyang burahin ang mga salita gamit ang palad niya. Pero kumalat lang ang pulang lipstick na parang dugo sa kanyang mga kamay. Kawawa ka naman. Napatingin si Valentina sa pinto. Nakatayo doon si Vanessa. Hindi siya nakasigaw kagaya kagabi. Kalmado lang ito. May awa sa mukha na hindi naman abot sa mata. Dahan-dahan itong lumapit habang nakaluhod pa rin si Valentina. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malambing na sabi ni Vanessa. Parang kinakausap ang isang batang tanga. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Tingnan mo ang ginawa nila sa'yo. Galit sila sa mga tulad mong ambisyosa. Ikaw ang may gawa nito. Bulong ni Valentina habang tumutulo ang luha sa pisngi. Ikaw ang nagkalat ng tsismis. Umiling si Vanessa at ngumiti ng tipid. Wala akong ginawa kundi sabihin ang totoo. Na nakatanggap ka ng pera matapos ang isang private meeting kasama ang CEO ng Hating Gabi. Ang imahinasyon na nila ang nagdugtong ng iba. Yumuko si Vanessa para magpantay ang mukha nila. Kung ako sa'yo, Valentina, magre-resign na ako. Bulong niya. Kesa naman araw-araw kang urap-urapin ng mga tao dito. Kesa naman pati ang pamilya mo, madamay sa kahiyan mo. Isipin mo ang nanay mo. Baka hindi makabuti sa puso niya ang malaman na ang anak niya ay tinatawag na pokpok. Tumayo si Vanessa at inayos ang kanyang buhok. Think about it. Para din naman ito sa ikatahimik mo. Iniwan ni Vanessa si Valentina na nakadapa sa sahig. Umiiyak habang yakap ang sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa bulsa niya. Pinunasan niya ang kanyang luha. Baka ang ospital ito. Baka may balita sa nanay niya. Hello? Sagot niya. Pilit na pinapatatag ang boses, pero hindi boses ng doktor o nurse ang sumagot. Boses ito ng isang lalaki. Mababa. Binago gamit ang voice changer. Valentina Souza. Sino to? Kabadong tanong niya. Alam namin kung nasaan ang nanay mo, sabi ng boses. St. Luke's Charity Ward, Bed 4. Mahina ang puso niya, hindi ba? Sayang naman kung may mangyaring aksidente habang natutulog siya. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Huwag niyong gagalawin ang nanay ko. Parang awa niyo na. Simple lang ang gusto namin. Patuloy ng boses. Umalis ka sa kumpanya. Ngayon din. Kapag nakita pa namin ang pagmumukha mo sa Navarro Corporation bukas,
Hindi na magigising ang nanay mo. Naputol ang linya. Nabitawan ni Valentina ang cellphone. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na puno pa rin ng mantsa ng pulang lipstick. Kala niya ay nasa gitna niya ang buhay nila. Pero ngayon, pakiramdam niya ay siya mismo ang nagtulak sa kanila sa hukay. 4:00 ng hapon sa opisina ni Esteban. Nakatanaw siya sa malawak na glass window. Pinapanood ang abalang kalsada ng Makati sa ibaba. Pero ang isip niya ay wala sa trapiko o sa mga building. Nasa babaeng may suot na asul na uniforme na nakita niya kanina sa CCTV, si Valentina. Kanina pa niya pinapanood ang footage mula sa security room. Hindi ito alam ni Valentina at lalong hindi ito alam ng ibang empleyado. Nakita niya kung paano ito magtrabaho. Masipag, metikuloso. Kahit walang nakatingin, inaayos nito ang mga nagkalat na papel sa conference room base, sa date at category. Isang bagay na kahit ang mga college graduate niyang staff ay hindi magawa ng tama. Napangiti si Esteban at umiling. Sayang ang talino ng babaeng yon kung sa pagmamop lang mauubos. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Vanessa, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Ilang sandali lang, pumasok si Vanessa. Dala nito ang amoy ng matapang na pabango at ang kanyang signature na perfect corporate smile. Pero napansin ni Esteban na parang may itinatago itong inis sa likod ng mga mata. Yes, Sir Esteban. Tungkol ba ito sa Schmidt deal? Naayos ko na ang bagong kontrata. Good, sagot ni Esteban. Hindi tumitingin sa kanya habang pumipirma ng dokumento. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit kita pinatawag. May gusto akong i-promote. Kumislap ang mata ni Vanessa. Talaga, sir? Si Brenda ba sa HR? O ako? Magiging VP na ba ako? Tumigil si Esteban sa pagsusulat. Tumingin siya ng diretso kay Vanessa. Si Valentina Souza. Nawala ang nangiti sa labi ni Vanessa. Parang nabasag na maskara. Sa sino, sir? Yung janitress? Hindi na siya janitress simula bukas. Matatag na sabi ni Esteban. Gusto ko siyang ilagay sa admin department. Pansamantala, magiging assistant ko siya sa archiving. Kailangan ko ng taong marunong mag-German at may mata sa detalye. Siya yun. Tumawa ng pilit si Vanessa. Isang tawang puno ng kaba at hindi makapaniwala. Sir, seryoso ka ba? Wala siyang pinag-aralan. At saka, marami ng bulong-bulungan tungkol sa kanya. Baka isipin ng mga tao na may favoritism ka. Wala akong pakialam sa iniisip ng mga tao, Vanessa. Ang pakialam ko ay kung sino ang may utak sa kumpanyang ito. Gawin mo ang appointment papers niya. Bukas na bukas din. Hindi na nakasagot si Vanessa. Tumangulang ito, nang dahan-dahan. Masusunod, sir. Pagkalabas ni Vanessa, napabuntong hininga si Esteban. Alam niyang hindi ito magugustuhan ng iba, pero sanay na siyang gumawa ng desisyon na hindi popular. Kinuha niya ang kanyang briefcase. Uuwi na siya ng maaga para makapagpahinga. Masaya siya. Pakiramdam niya ay may ginawa siyang tama ngayong araw. Binigyan niya ng pag-asa ang isang taong karapat-dapat. Pagbaba niya sa lobby, nakita niya ang mahabang pila ng mga empleyado sa security checkpoint. Uwian na. Hinanap ng mata niya si Valentina. Ayun siya, nakapila sa dulo. Nakayuko, yakap ang lumang backpack na kupas na ang kulay. Mukhang pagod na pagod at parang umiyak. Kumunot ang noo ni Esteban. Gusto sana niya itong lapitan at ibulong ang magandang balita para gumaan ang loob nito. Lalakad na sana siya palapit nang biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na tunog. Beep! 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 Tumunog ang alarm ng security scanner. Natigil ang lahat ng empleyado sa paglalakad. Ang maingay na lobby ay biglang tumahimik, maliban sa paulit-ulit na tunog ng alarm. Nasa tapat ng scanner si Valentina. Namumutla ito. Nanginginig ang mga kamay habang nakahawak sa strap ng bag niya. Ma'am, pakibukas po ng bag.
Striktong utos ng Chief Security Officer. Wala po akong kinuha. Wala po. Garalgal na sagot ni Valentina. Halatang takot na takot. Lumapit si Esteban. Ang kaba sa dibdib niya ay biglang bumalik. Anong nangyayari dito? Nagulat ang mga gwardya at nag-salute. Sir Esteban, tumunog po ang sensor sa bag ni Miss Souza. Check lang po namin. Nakita ni Esteban ang takot sa mga mata ni Valentina nang magtama ang paningin nila. Ang mga matang yon, parang humihingi ng tulong, parang sinasabing, maniwala ka sa akin, at gusto niyang maniwala. Buksan mo ang bag, Valentina. Malumanay, pero seryosong utos ni Esteban. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Nanginginig na ibinaba ni Valentina ang bag sa inspection table. Dahan-dahan niyang binuksan ng zipper. Kinalkal ng gwardya ang loob ng bag. Isang Tupperware na walang laman. Isang payong. Isang lumang pitaka. At sa pinakailalim, may kumislap na bagay. Hinugot ng gwardya ang isang maliit na bagay at itinaas ito para makita ng lahat. Isang silver na USB drive, may tatak, na confidential sales. Napasinghap ang mga empleyadong nanonood. Nanlamig si Esteban. Kilalang-kilala niya ang USB na yon. Iyon ang backup drive na naglalaman ng client database ng buong kumpanya. Ang puso at kaluluwa ng negosyo nila. Kapag napunta yon sa kalaban, bankrupt sila sa loob ng 1 buwan. Hindi sa akin yan, sigaw ni Valentina. Humahagulgol na. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sir Esteban, maniwala kayo. Wala akong ninakaw. Tumingin si Esteban kay Valentina. Nawala ang awa sa puso niya. Napalitan ito ng isang matinding pagkadismaya. Isang pakiramdam ng pagtataksil. Kakapromote lang niya dito sa isip niya. Ipinagtanggol niya ito kay Vanessa. Pero heto ang ebidensya. Hawak ng gwardya. Sa di kalayuan, nakita ni Esteban si Vanessa na nakatayo malapit sa elevator. Nakatakip ang kamay sa bibig na parang gulat na gulat. Pero ang mga mata nito ay nakapako kay Valentina nang may malamig na kasiyahan. Huminga ng malalim si Esteban at inayos ang kanyang kurbata. Ang mukha niya ay naging kasing tigas ng bato. Dalhin siya sa security office. Utos ni Esteban sa gwardiya. Ang boses niya ay wala ng emosyon. At tumawag kayo ng pulis. Sir, parang awa niyo na. Hindi ko po ginawa to. Pagmamakaawa ni Valentina habang hinihila siya ng mga gwardya. Tumalikod si Esteban at naglakad palabas ng building. Hindi na siya lumingon, kahit na naririnig pa niya ang iyak ni Valentina na tinatawag ang pangalan niya. Mabigat ang hangin sa loob ng opisina ni Esteban. Parang huminto ang oras. Nakaluhod si Valentina sa makapal na carpet. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang magkabilang kamay na nakadikit sa sahig. Sir, hindi ko po magagawa yon. Humahagulgol na, sabi ni Valentina. Ang boses niya ay basag na basag. Alam niyo po kung gaano ko pinapahalagahan ang trabahong ito. Alam niyo po yon. Nakatayo si Esteban sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat nito ay tensyonado. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Si Vanessa ang bumasag sa katahimikan. Nakaupo ito sa sofa, nakahalukip-kip, at umiiling-iling na parang dismong-dismayo. Valentina, huli ka na sa akto. Ang USB ay nasa bag mo. Malumanay na sabi ni Vanessa, pero bawat salita ay parang patalim. At nakita kita kanina. Umaaligid ka sa table ko habang wala ako. Akala ko naglilinis ka lang. Yun pala, hinihintay mo lang akong umalis. Sinungaling! Napatingala si Valentina at tumingin kay Vanessa. Wala akong kinuha sa table mo. Ikaw ang lumapit sa locker ko kanina. Tama na. Humarap si Esteban. Ang mukha niya ay puno ng pagod at galit. Pero mas masakit para kay Valentina ang makita ang lungkot sa mga mata nito. Naglakad si Esteban palapit sa mesa
at kinuha ang tseke na ibinigay niya kay Valentina nung isang gabi. Ang tseke na kinuha ng security mula sa bulsa ni Valentina bilang ebidensya. Pinunit ni Esteban ang tseke sa dalawa. At pinunit ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng papel. Bumagsak ang puso ni Valentina. Ang operasyon ng nanay niya. Ang pag-asa nila. Naglaho na parang bula. Akala ko iba ka. Mahinang sabi ni Esteban. Akala ko, nakakita ako ng taong may integridad sa gitna ng mga buwaya sa negosyo. Yun pala, isa ka lang ding oportunista. Ginamit mo ang tiwala ko para makalapit sa impormasyon ng kumpanya. Sir, hindi po totoo yan. Halos pabulong na lang nasabi ni Valentina. Wala na siyang lakas. Umalis ka na, utos ni Esteban. Tinalikuran niya ulit si Valentina. Hindi ko itutuloy ang kaso dahil sa tulong mo sa Schmidt deal, pero ayaw na kitang makita kahit kailan. You are fired immediately. Hinawakan ng gwardya ang braso ni Valentina para itayo siya. Habang hinihila siya palabas, nagtama ang paningin nila ni Vanessa. Ngumiti si Vanessa, isang ngiti ng tagumpay. At sa galaw ng bibig nito, binasa ni Valentina ang walang tunog na mensahe. Sabi ko sa'yo. Bagsak ang ulan paglabas ni Valentina ng building. Wala siyang payong. Ang mga gamit niya ay nakalagay lang sa isang manipis na plastic bag na ibinigay ng security. Basa na siya bago pa siya makarating sa sakayan ng jeep. Malamig ang ulan, pero manhid na ang katawan ni Valentina. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera. Ang pangalan niya ay Sirana. Naglakad siya sa baha, hindi iniinda ang dumi ng tubig. Ang isip niya ay lumilipad. Paano niya sasabihin sa nanay niya? Paano sila kakain bukas? Pagdating niya sa kanilang barong-barong sa tondo, basang-basa pa rin siya. Madilim ang bahay. Putol na pala ang kuryente. Nay? Tawag niya sa dilim. Walang sumasagot. Kinabahan si Valentina. Binuksan niya ang flashlight ng mumurahin niyang cellphone. Nay! Nakita niya ang nanay niya. Nakahandusay sa sahig, katabi ng natumbang timba ng tubig. Maputla ang mukha nito at habol ang hininga. Nangingitim ang mga labi. Nay! Gumising ka! Nyugyog ni Valentina ang ina. Dumilat ng bahagya ang matanda. Valentina! Anak! Masakit! Napahawak ang matanda sa dibdib nito. Panic. Purong takot ang dumaloy sa ugat ni Valentina. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw niya, tumatakbo palabas ng bahay sa gitna ng ulan. Tulong! Nagising ang mga kapitbahay. Binuhat ng mga tambay sa kanto ang nanay niya pasakay sa isang tricycle. Sa loob ng tricycle, habang yakap-yakap niya ang kanyang ina na unti-unti nang nawawalan ng malay, naramdaman ni Valentina ang bigat ng mundo. Ito na yon. Ito na ang kabayaran ng pagiging matapang niya. Sana hindi na lang niya sinagot ang telepono. Sana nagbingi-bingihan na lang siya. E di sana, may trabaho pa siya. Sana ligtas ang nanay niya. Pagdating sa emergency room ng pampublikong ospital, hinarang agad sila ng nurse. Ma'am, kailangan po natin ng deposito para sa gamot at lab tests. Critical po ang lagay niya. Kailangan po ma-ICU. Napatingin si Valentina sa wallet niya. 100 piso at ilang barya. Nurse, parang awan niyo na. Lumuhod si Valentina, basang-basa, nanginginig at nagmamakaawa. Gawin niyo na po lahat. Magbabayad ako. Pangako, magbabayad ako. Pasensya na po, ma'am. Marami na pong pasyente ang nangako ng ganyan. Protocol po ng ospital. Tumingin si Valentina sa nanay niya na kinakabitan ng oxygen. Parang kandilang nauupos ang buhay nito. Tumayo si Valentina. Pinunasan niya ang kanyang mukha ng madiin. May isa pa siyang pag-asa, ang huling bagay na may halaga sa kanya. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang basang damit ang isang kwintas. Gold chain na may maliit na pendant na ruby. Ito ang huling regalo ng tatay niya
bago sila naghirap. Ang tanging alaala ng panahong masaya pa sila. Nangako siya sa sarili niya na hinding-hindi niya ito ibebenta kahit anong mangyari. Pero wala na siyang pagpipilian. Hinubad niya ang kwintas. Mahigpit niyang kinuyom ito sa kanyang palad. "Babalik ako," sabi niya sa nurse. Ang boses ay matigas at puno ng pait. "Dadalhin ko ang pera." Tumakbo siya palabas ng ospital, pabalik sa ulan. Habang tumatakbo siya papunta sa sanglaan, isang bagay ang nagbago kay Valentina. Ang takot at lungkot sa puso niya ay unti-unting napalitan ng galit. Galit kay Vanessa, galit sa mga naniwala sa kasinungalingan, at galit kay Esteban Navarro na tumalikod sa kanya. "Babalik ako." Isip-isip niya habang tumutulo ang luha kasabay ng ulan. "Lilinisin ko ang pangalan ko at sisiguraduhin kong magbabayad ang may kasalanan nito." Isang linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Napabuntong hininga si Esteban habang nakatingin sa tasa ng kape sa kanyang mesa. Malamig na ito at ang lasa, mapait na parang sunog na guma. Ibinaba niya ng padabog ang tasa. Tumapon ng kaunting kape sa mga dokumentong nakakalat sa mesa niya. "Damn it!" bulong niya sa sarili. Dati, tuwing 8:00 ng umaga, may nakahandang mainit at perpektong timpla ng kape sa gilid ng mesa niya. Dati, ang mga dokumento niya ay nakaayos ayon sa priority. Pula para sa urgent, asul para sa review. Dati, malinis at mabango ang opisina, amoy lemon at hindi amoy alikabok. Pero ngayon, magulo ang lahat. Pumasok ang bagong assistant na ipinalit ni Vanessa. Isang babaeng puno ng palamuti sa katawan at panay, ang text sa cellphone. "Sir, sorry po. Hindi ko mahanap yung folder ng Schmidt Group," sabi nito habang ngumunguya ng bubblegum. "Ang gulo po kasi ng filing cabinet eh." Napahilot si Esteban sa kanyang sentido. "Hindi magulo ang cabinet. Hindi mo lang alam kung paano maghanap. Umalis ka na nga muna. Ako na ang gagawa." Lumabas ang babae na parang nabunutan ng tinik. Naiwan si Esteban sa gitna ng kanyang magulong opisina. Tumayo siya at lumapit sa bookshelf. Hinawi niya ang alikabok sa ibabaw ng mga libro. Bigla niyang naalala si Valentina. Naalala niya kung paano ito maglinis, tahimik, mabilis, at may respeto sa mga gamit. Naalala niya ang nanginginig na boses nito noong gabing ipagtanggol nito ang kumpanya. "Sir, naniniwala po ako sa inyo." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Esteban. Posible bang ang isang taong may ganoong klaseng katapatan sa mata ay siya ring magnanakaw na magpapabagsak sa kanya? Binuksan niya ang drawer ng kanyang mesa para kumuha ng aspirin. Sa pinakasulok ng drawer, may nakita siyang isang maliit na sticky note na kulay dilaw. Sulat kamay ito ni Valentina. "Sir, inayos ko po ang screw ng salamin sa mata niyo. Maluwag na po kasi. Baka mahulog. Ingat po kayo." V. Natigilan si Esteban. Hinawakan niya ang kanyang salamin. Oo nga, mahigpit na ang tornilyo nito. Hindi niya man lang napansin noong nakaraang linggo. Isang magnanakaw ba ang mag-aabala na ayusin ang salamin ng boss niya nang walang hinihintay na kapalit? Isang mabigat na pakiramdam ang dumagan sa dibdib ni Esteban. Pagdududa, paano kung nagkamali siya? Lumabas siya ng opisina para magpahangin. Kailangan niyang mag-isip. Habang naglalakad siya sa hallway patungo sa fire exit, ang lugar kung saan madalas siyang magtago para umiwas sa mga tao, narinig niya ang pamilyar na boses. Si Vanessa. Nasa hagdanan ito, kausap ang isang tao sa cellphone. Nakatalikod ito kay Esteban kaya hindi siya nito kita. Huminto si Esteban. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero may narinig siyang pangalan na kumuha ng atensyon niya. Oo, wala na si Valentina. Sinipa na ni Esteban palabas. "Masyadong madrama." Tumawa si Vanessa ng mahina. Ang tawang iyon ay puno ng pangungutya. Kumuyom ang kamao ni Esteban.
Don't worry, patuloy ni Vanessa sa telepono. Malinis ang trabaho. Walang naiwang bakas sa CCTV. Ang tanga naman kasi ng babaeng yon. Nagpalagay sa bag niya. Oo, nasunog ko na ang original draft. Walang makakaalam na tayo ang nagbago ng clause. Nanlaki ang mga mata ni Esteban. Parang huminto ang pagtibok ng puso niya. Nasunog na ang original draft? Tayo ang nagbago ng clause? Ang dugo ni Esteban ay umakyat sa kanyang ulo. Ang galit na naramdaman niya noong nakaraang linggo kay Valentina ay walang-wala kumpara sa galit na nararamdaman niya ngayon. Niloko siya. Pinaglaruan siya sa sarili niyang kumpanya. At ginamit siya para sirain ang buhay ng isang inosenteng tao. Ibaba na sana ni Vanessa ang telepono nang biglang tumunog ang relo ni Esteban. Isang beep ng hourly reminder. Napalingon si Vanessa. Mabilis na umatras si Esteban at nagtago sa likod ng pader bago pa siya makita nito. Narinig niya ang mga yapak ni Vanessa na paakyat pabalik sa opisina. Ang tunog ng heels nito ay parang banta. Nang masigurong wala na si Vanessa, lumabas si Esteban sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot, kundi sa puot. Kailangan niya ng ebidensya. Hindi sapat ang narinig niya. Vanessa is matalino. Siguradong tinakpan na nito ang lahat ng butas. Pero may sinabi si Vanessa, nasunog ko na ang original draft. Saan? Saan niya susunugin ang papel sa loob ng building na ito na hindi tutunog ang smoke alarm? Nag-isip si Esteban. Isa lang ang lugar. Ang incinerator room sa basement. Ang lugar kung saan dinadala ang mga confidential waste. At sino ang laging naglilinis doon? Si Valentina. Agad na kinuha ni Esteban ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang head ng IT department. Gusto kong i-recover niyo ang lahat ng deleted CCTV footage noong Martes. Utos niya, ang boses ay matigas at malamig. At huwag na huwag niyong ipapaalam kay Vanessa. Kapag may nakarating sa kanya, kayo ang sisisantihin ko. Ibinaba niya ang telepono at naglakad papunta sa elevator. Pinindot niya ang button. B2, basement. Kung may natitira pang ebidensya, hahanapin niya ito. Kahit kalkalin pa niya ang lahat ng basurahan sa building na ito. Madilim ang eskinita sa likod ng Navarro Corporation Building. Nakatayo si Valentina sa tapat ng service entrance, nakasuot ng itim na jacket at sombrero para matakpan ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot. Alam niyang krimen ang gagawin niya. Trespassing. Pwede siyang makulong. Pero naaalala niya ang mukha ng nanay niya sa ospital. Ang tubong nakakabit sa bibig nito. Ang ultimatum ng doktor, kailangan ng pera at kailangan ng gamot. At higit sa lahat, kailangan niyang linisin ang pangalan niya para makahanap siya ng bagong trabaho. Kumatok siya ng mahina sa bakal na pinto. 3 sunod-sunod na katok. 1 pahinga, 2 katok. Bumukas ang maliit na bintana ng pinto. Sumilip ang kulubot na mukha ni Tatay Berto, ang matandang gwardya na madalas niyang abutan ng mainit na pandesal tuwing umaga. Valentina? Bulong ng matanda. Nanlaki ang mga mata. Anak, anong ginagawa mo dito? Alam mo bang shoot to kill ang order kapag nakita ka? Tay, parang awa niyo na. Mangyak-ngyak na pakiusap ni Valentina. Hinawakan niya ang rehas ng bintana. Kailangan ko lang pong pumasok sa basement. Saglit lang. May kailangan lang akong kunin na magpapatunay na inosente ako. Buhay po ng nanay ko ang nakasalalay dito. Nag-alangan si Tatay Berto. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Kapag nahuli tayo, pareho tayong mawawalan ng hanap buhay, Val. Hindi po tayo mahuhuli. At kung mahuli man ako, sasabihin kong nagoberdabakod ako. Hindi kita idadamay, Tay. Pangako. Huminga ng malalim ang matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang heavy metal door. Bilisan mo! Bulong nito habang pinapapasok si Valentina. Naka-off ang CCTV sa basement hallway dahil inaayos ang wiring. May kinutse na 10 minuto ka lang. Salamat, Tay. Utang ko sa'yo ang buhay ko.
Tumakbo si Valentina pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay parang pintig ng puso niya sa sobrang bilis. Narating niya ang B2, ang basement. Dito nakalagay ang mga malalaking trash bin bago ito hakutin ng truck tuwing Biyernes ng madaling araw. Huwebes ngayon ng gabi. Ibig sabihin, nandito pa ang basura. Dumiretso siya sa paper recycling area. Naalala niya noong isang araw, bago pumutok ang iskandalo. Nakita niya si Vanessa na dumaan dito papunta sa parking lot. May hawak itong mga papel. Sa halip na dumaan sa shredder room sa 5th floor, itinapon na lang ni Vanessa ang mga papel sa recycling bin sa basement dahil nagmamadali na itong umuwi. Tamad ka, Vanessa? Isip ni Valentina habang binubuksan ang malaking asul na drum. At sana, ang katamaran mong yon ang magliligtas sa akin. Ang baho ng lumang papel, tinta, at halumigmig ay sumalubong sa kanya. Sinimulan niyang kalkalin ang laman ng drum, mga lumang memo, mga newspaper, mga flyer ng pizza. Nasaan ka na? Bulong niya sa sarili habang isa-isang binubuklat ang mga nilamukos na papel. Nasugatan ang daliri niya sa gilid ng isang folder. Hapdi. Dumugo ito pero hindi siya tumigil. Halo-halo ang pawis at dumi sa mukha niya. Para siyang baliw na naghahanap ng ginto sa basura. Lumipas ang 5 minuto. Wala. 7. Wala pa rin. Val, tama na yan. Tawag ni Tatay Berto mula sa itaas ng hagdan. Pabulong, pero kabadong-kabado. May paparating na sasakyan. Sandali na lang, Tay. Binuhos ni Valentina ang laman ng drum sa sahig. Sa gitna ng bundok ng papel, may napansin siyang kakaiba. Isang papel na medyo makapalang texture, may watermark ng Navarro Corporation. Dinampot niya ito. Nilamukos ito ng mahigpit, parang ginawa sa galit. Dahan-dahan niyang inunat ang papel. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ito yon. Ito ang draft 1 ng kontrata sa Schmidt Group. At sa gilid ng paragraph tungkol sa exclusivity clause, may sulat kamay gamit ang pulang ballpen. Insert this clause. Hide it in the translation. V. Vanessa. Nanginginig na niyakap ni Valentina ang papel. Ito ang ebidensya. Sulat kamay ni Vanessa. Hindi ito pwedeng itanggi. Napaluha siya sa tuwa. Salamat, Lord. Salamat. Akmang tatayo na siya para tumakbo palabas nang biglang bumukas ang ilaw sa buong basement. Nasilaw si Valentina. Napatakip siya ng mata. Well. Ang boses na yon. Ang boses na laging nasa bangungot niya. Dahan-dahang iminulat ni Valentina ang kanyang mga mata. Sa paanan ng hagdanan, nakaharang sa tanging exit, nakatayo si Vanessa. Nakasuot ito ng pulang dress na kasing kulay ng dugo. At sa likod nito ay 2 lalaking nakasuot ng itim na leather jacket. Hindi sila gwardya. Mukha silang mga goons. May hawak na baril ang isa. Ngumiti si Vanessa. Isang ngiti na nagpapahiwatig na matagal na niyang hinihintay ang momentong ito. Sabi ko na nga ba, babalik ang daga para sa keso? Sabi ni Vanessa habang humahakbang palapit. Ang tunog ng takong niya ay parang countdown ng kamatayan. Napatingin si Valentina sa hawak niyang papel, tapos kay Vanessa. Ibigay mo sa akin yan, Valentina. Utos ni Vanessa, alahadang kamay. At baka sakaling buhay ka, pang makalabas dito. Umatras si Valentina hanggang sa mapasandal siya sa pader. Wala na siyang matatakbuhan. Nasa kamay niya ang katotohanan, pero mukhang dito na rin magtatapos ang buhay niya. Ting! Bumukas ang pinto ng elevator sa basement 2. Dahan-dahang humakbang palabas si Esteban. Inaasahan niyang tahimik ang lugar. Puno lang ng huni ng mga daga at ugong ng aircon compressor. Pero mali siya. May naririnig siyang boses. Boses ng babae. Matinis. Puno ng utos. Agad na kumabog ang dibdib ni Esteban. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses yon ni Vanessa. Naglakad siya ng mabilis pero maingat, dumikit sa pader para hindi siya makita. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng kaba na humahalo sa galit. Sumilip siya sa likod ng isang malaking poste.
Halos tumigil ang ikot ng mundo niya sa nakita niya. Nakasandal sa pader si Valentina, gusgusin, may putik sa pisngi, at nanginginig ang buong katawan habang yakap-yakap ang isang nilamukos na papel sa kanyang dibdib. Sa harap nito ay si Vanessa, nakapamewang, suot ang pulang dress na parang mantsa ng dugo sa madilim na basement. At may kasama itong dalawang lalaki. Ang isa ay may hawak na baril. Nanigas ang panga ni Esteban. Isang maling galaw lang. Pwedeng pumutok ang baril na yon. Pwedeng mawala si Valentina sa kanya ng tuluyan. Kinuha niya ng dahan-dahan ang cellphone niya sa bulsa. Pinindot niya ang record button. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang marinig mismo mula sa bibig ni Vanessa ang katotohanan para wala na itong kawala. Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo, Val? Tanong ni Vanessa. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw sa semento. Isang pirasong papel lang yan. Sa tingin mo ba, kapag ipinakita mo yan kay Esteban, maniniwala siya sa'yo? Sa isang janitress na tinanggal niya? Maniniwala siya. Matapang na sagot ni Valentina, kahit nanginginig ang boses. Dahil kilala ko siya. Mabuting tao si Sir Esteban. Hindi siya bulag katulad mo. Tumawa ng malakas si Vanessa. Mabuting tao? Si Esteban ay negosyante. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pirma sa kontrata. At ako ang nagbigay noon. Ako ang nagmanipula sa clause para kumita tayo ng extra sa side deal. Ako ang bumuhay sa kumpanyang ito, hindi ikaw. Nakuha na ni Esteban ang kailangan niya. Binulsa niya ang cellphone. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang takot sa dibdib niya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya pwedeng magtago na lang habang nasa panganib ang babaeng nagligtas sa kanya. Lumabas si Esteban mula sa dilim. Sapat na yan, Vanessa. Ang boses niya ay baritono, puno ng awtoridad, at yumanig sa buong basement. Sabay-sabay na lumingon sina Vanessa at ang dalawang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ang kulay ng mukha niya ay naubos, naging kasing puti ng papel. Si Sir Esteban. Itinutok ng lalaking may baril ang armas kay Esteban. Huwag kang lalapit! Sigaw ng guon. Hindi huminto si Esteban. Naglakad siya palapit. Diretso ang tingin. Walang bahid ng takot. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ibaba mo yan. Utos ni Esteban sa lalaki. Hindi man lang kumukurap. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Esteban Navarro. Nasa loob ka ng building ko. Sa tingin mo ba makakalabas kayo ng buhay kapag kinalabit mo yung gatilyo? Nagdalawang isip ang lalaki. Nanginginig ang kamay nitong may hawak ng baril. Ang presensya ni Esteban ay hindi basta-basta. Ito ang aura ng isang taong sanay mag-utos at sanay na sinusunod. Sir, pakinggan niyo ako. Nauutal na sabi ni Vanessa, umaatras. Mali ang iniisip niyo. Huli ko lang siya. Tinatakot ko lang siya para ibigay ang nakaw na. Narinig ko ang lahat, Vanessa. Putol ni Esteban. Ang tingin niya kay Vanessa ay puno ng pandidiri. Narinig ko kung paano mo inamin ang pagbabago sa kontrata. Narinig ko kung paano mo planuhing saktan si Valentina. Tumingin si Esteban kay Valentina. Nakasandal pa rin ito sa pader. Yakap ang ebidensya. Umiiyak, pero nakatingin sa kanya na parang siya anghel na bumaba sa lupa para iligtas siya. Vanessa, sabi ni Esteban, hindi inaalis ang tingin kay Valentina kahit may baril na nakatutok sa kanya. Tapos na. Nasa labas na ang mga pulis. May CCTV footage ako ng pagpasok niyo dito. Tumingin ang lalaking may baril kay Vanessa, puno ng takot. Ma'am? Pulis? Huwag kang makinig sa kanya. Tili ni Vanessa. Halos mapatid na ang litid sa leeg. Barilin mo siya. Tayo ang magkakapera. Barilin mo. Pero ibinaba ng lalaki ang baril. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi siya makakatakas kapag pumatay siya ng isang Navarro. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto sa likuran ni Esteban. Dapa, dumapa kayong lahat.
Nagsipasukan ng isang dosenang armadong SWAT team at security guards sa pangunguna ni Tatay Berto na hinihingal pa. Wala nang gagalaw. Agad na dinamba ng mga pulis ang dalawang lalaki at si Vanessa. "Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala?" Sigaw ni Vanessa habang pinoposasan siya ng padabog sa sahig. Nagpupumiglas ito, magulo ang buhok, sira ang makeup. Wala na ang poise, wala na ang kapangyarihan. Isa na lang siyang kriminal. Hindi na siya pinansin ni Esteban kahit isang sulyap. Tumakbo si Esteban palapit kay Valentina. Lumuhod siya sa maruming sahig ng basement, hindi alintana kung maputikan ang kanyang mamahaling suit. "Valentina," bulong niya habang tinitingnan ang sugat sa pisngi ng dalaga. Nanginginig pa rin si Valentina. Mahigpit ang hawak niya sa nilamukos na papel sa kanyang dibdib. "Sir," garalgal na sabi ni Valentina. Tumutulo ang luha. Eto po ang ebidensya. Peke po ang clause. Si Vanessa po ang sumulat. Maniwala na po kayo sa akin." Inabot ni Valentina ang papel kay Esteban. Ang papel na muntik na niyang ikamatay. Tinanggap ito ni Esteban, pero hindi niya ito binasa. Inilapag niya lang ito sa sahig. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Valentina, ang mga kamay na puno ng sugat, dumi at tinta. Ang mga kamay na nagligtas sa kumpanya niya ng 2 beses. "Hindi ko kailangan ng papel, Valentina," sabi ni Esteban. Ang boses ay basag sa emosyon. "Naniniwala na ako sa'yo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko." Doon lang bumigay si Valentina. Humagulgol siya ng iyak. Ang iyak ng isang taong matagal nang nagpigil ng sakit at takot. Hinila siya ni Esteban at niyakap ng mahigpit. Hinayaan niyang umiyak si Valentina sa dibdib niya habang hinahaplos niya ang buhok nito. Sa gitna ng magulong basement, habang kinakaladkad ng mga pulis si Vanessa na sumisigaw ng mga sumpa, naramdaman ni Esteban ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Takot. Takot na muntik na niyang mawala ang sa gitna ng magulong basement habang kinakaladkad ng mga pulis si Vanessa na sumisigaw ng mga sumpa. Naramdaman ni Esteban ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon. Takot. Takot na muntik na niyang mawala ang tanging babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na katapatan sa mundo ng mga sinungaling. "Ligtas ka na," bulong ni Esteban sa buhok ni Valentina. "Ligtas ka na." Nagising si Valentina sa amoy ng alkohol at gamot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti ang kisame. Malambot ang kama. Malamig ang aircon. Nasa ospital siya. Bigla siyang napabangon. "Nay, huwag kang mag-alala. Maayos na siya." Napalingon si Valentina sa gilid. Nakaupo si Esteban sa isang silya. Suot pa rin ang gusot niyang suit mula kagabi, pero mukha itong payapa. Sir Esteban, nasa kabilang kwarto ang nanay mo," paliwanag ni Esteban. Tumayo at lumapit sa kama para abutan siya ng tubig. Tapos na ang operasyon niya kaninang madaling araw. Successful ang heart bypass. Ang sabi ng doktor, kailangan lang niya ng pahinga, pero mabubuhay siya ng mahaba. Nabitawan ni Valentina ang baso ng tubig. "O operasyon? Pero wala po akong pera. Ang tseke." "Ako na ang nagbayad," putol ni Esteban. Hinawakan niya ang kamay ni Valentina para pakalmahin ito. "Maliit na bagay lang yon kumpara sa ginawa mo para sa kumpanya. At kumpara sa sakit na idinulot ko sa'yo." Yumuko si Valentina. Hindi siya sanay na hawakan siya ng isang tulad ni Sir Esteban ng ganito kaingat. "Magbihis ka," malambing na sabi ni Esteban. "May mga damit dyan sa paper bag. Kapag ready ka na, babalik tayo sa opisina." Kinabahan si Valentina. "Sa opisina? Pero tinanggal niyo na po ako." At galit sa akin ang mga tao doon. Tumingin si Esteban sa kanya ng diretsyo. "Kaya nga tayo babalik. Dahil kailangan nilang makita kung sino talaga ang may-ari ng kumpanyang iyon."
Pagdating nila sa Navarro Corporation, iba ang hangin. Pagbaba pa lang nila sa kotse ni Esteban, sinalubong na sila ng mga tingin. Pero hindi ito tingin ng pandidiri kagaya noon. Tingin ito ng takot at hiya. Naglakad si Esteban papasok ng lobby. Nasa tabi niya si Valentina. Hindi sa likod, kundi sa tabi. Ipatawag ang lahat ng empleyado sa General Assembly Hall. Utos ni Esteban sa receptionist. Ngayon din. Sa loob ng 10 minuto, puno ang hall. Daan-daang empleyado ang naroon. Tahimik ang lahat. Walang nagbubulungan. Alam na nila ang balita tungkol sa pag-aresto kay Vanessa. Umakyat si Esteban sa stage. Iniwan niya si Valentina na nakatayo sa harap. Kitang-kita ng lahat. Nagsalita si Esteban sa mikropono. Ang boses niya ay seryoso. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong maghari ang tsismis at politika sa kumpanyang ito. Panimula niya. Naniwala ako sa mga taong magaling magsalita at tinalikuran ko ang taong gumawa ng tama. Tumingin si Esteban kay Valentina. Si Miss Valentina Souza turo niya. Ang babaeng tinawag niyong janitress, ambisyosa at magnanakaw. Siya ang dahilan kung bakit may trabaho pa kayong lahat ngayon. Siya ang nagligtas sa 50 million reais deal natin sa Schmidt Group at siya ang naglantad sa korupsyon ni Vanessa. Nagkaroon ng bulungan sa crowd, gulat, hanga. Brenda, tawag ni Esteban. Namutla si Brenda, ang HR staff na nanguna sa pambubuli na nasa gilid ng stage. Sir, pack your things, malamig na utos ni Esteban. You are fired. At lahat ng naging kasabwat ni Vanessa sa pagkakalat ng maling balita. Sumunod na kayo sa kanya bago ko pa kayo ipakaladkad sa security. Napasinghap ang lahat. Umiiyak na tumakbo palabas si Brenda. Bumaba si Esteban sa stage at lumapit kay Valentina. Sa harap ng daan-daang tao, inabot niya ang kanyang kamay. Valentina, gusto kong humingi ng tawad sa harap nilang lahat. Sabi ni Esteban. Ang mata ay nakapako lang sa dalaga. Nagkamali ako at gusto kong itama yon. Sir, okay na po yon. Sobra-sobra na po ang tulong niyo sa nanay ko. Hiya na sagot ni Valentina. Hindi pa sapat yon. Umiling si Esteban. Simula ngayon, hindi ka na maglilinis ng sahig ng kumpanyang ito. I want you to be the new head of administrative auditing. Kailangan ko ng mata mo. Kailangan ko ng tapang mo para linisin ang kumpanyang ito mula sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Head, pero wala po akong diploma. You have integrity, diin ni Esteban. That is more expensive than any diploma. Humarap si Esteban sa mga empleyado. Palakpakan niyo ang bagong boss niyo. Nagsimula sa isang palakpak hanggang sa dumagundong ang buong hall. Nakita ni Valentina ang mga dating nang-aapi sa kanya na ngayon ay nakayuko sa hiya o pumapalakpak ng may respeto. Napaluha si Valentina. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, nakahinga na siya. Pagkatapos ng assembly, dinala ni Esteban si Valentina sa bago nitong opisina. Malawak. May bintana na nakaharap sa lungsod. Dati, nililinis lang niya ang salamin na ito. Ngayon, dito na siya uupo. Salamat, Sir Esteban, sabi ni Valentina habang hinahaplos ang mahogany desk. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Sumandal si Esteban sa pinto at ngumiti. Isang ngiti na hindi na pang CEO, kundi pang isang lalaking humahanga. Pwede kang magsimula sa pamamagitan ng pagtanggap sa imbitasyon ko. Napatingin si Valentina sa kanya. Imbitasyon para saan po? Meeting? Umiling si Esteban at tumawa ng mahina. Dinner, sa labas. Hindi bilang boss at empleyado, kundi bilang Esteban at Valentina. Namula ang pisngi ni Valentina. Sige po, sir. Esteban, pagtatama nito. Esteban na lang kapag wala tayo sa opisina. Tinitigan siya ni Esteban at sa mga mata nito, nakita ni Valentina ang simula ng isang bagong kabanata na mas maganda pa
kaysa sa inaasahan niya. Lumipas ang 3 buwan. Tahimik ang conference room. Ang tanging naririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paglipat ng mga pahina ng folder. Nakatayo si Valentina sa unahan ng mahabang mesa. Wala na ang suot niyang kupas na asul na uniforme. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng cream blazer na bumabagay sa kanyang morenang balat. Pero hindi ang damit ang nagbago sa kanya. Ang tindig niya. Nakatingin sa kanya ang board of directors, mga matatandang lalaki na sanay na sila ang nasusunod. Miss Souza? Tanong ng isang direktor na nakataas ang kilay. Sigurado ka ba sa report na ito? Sinasabi mo bang may discrepancy sa budget ng logistics? Pinanood ni Esteban si Valentina mula sa dulo ng mesa. Kung dati, yuyuko ito at hihingi ng paumanhin, ngayon ay diretso itong tumingin sa mata ng direktor. Opo, sir, sagot ni Valentina, malinaw at kalmado. Kung titingnan nyo sa page 15, makikita nyo na ang presyo ng suppliers ay hindi tugma sa market value. Inayos ko na po ang listahan ng mga bagong supplier. Makakatipid ang kumpanya ng 15% kung lilipat tayo ngayon. Binuklat ng mga direktor ang pahina. Nagkaroon ng bulungan. Tumango-tango ang chairman. Impresibo, komento ng chairman. Good job, Miss Souza. Napangiti si Esteban. Isang ngiti ng pagmamalaki na abot hanggang tenga. Siya ang nagbigay ng posisyon kay Valentina. Pero si Valentina ang nagpatunay na karapat-dapat siya doon. Sa loob ng 3 buwan, nilinis ni Valentina ang admin department. Walang nakakalusot na ghost employee o overpricing. Ang dating janitress na naglilinis ng kalat sa sahig, ngayon ay naglilinis na ng katiwalian sa sistema. Matapos ang meeting, nag-alisan na ang mga board members. Naiwan silang 2 sa kwarto. Napabuntong hininga si Valentina at napaupo sa silya. Tinanggal saglit ang kanyang salamin. Grabe, bulong niya. Akala ko hihimatayin ako kanina. Lumapit si Esteban at umupo sa tabi nito. Hindi halata, para kang veterano kung magsalita. Tumawa si Valentina. Sanay lang ako sa palengke, Sir Esteban. Alam ko kapag tinataasan ng tindera ang presyo ng isda. Ganoon din naman dito. Mas mahal lang ang suit nila. Natawa si Esteban. Ito ang gusto niya kay Valentina. Kahit nasa itaas na, nandoon pa rin ang pagiging totoo. Walang ere, walang pagpapanggap. Halika, yaya ni Esteban. May gusto akong ipakita sa'yo. Dinala niya si Valentina sa rooftop ng building. Palubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Ang hangin ay malamig, humahaplos sa kanilang mga mukha. Mula dito, kitang-kita ang buong lungsod ng Makati na unti-unting umiilaw. Dati, pumupunta lang dito si Valentina para magwalis ng upos ng sigarilyo ng mga empleyado. Ngayon, nakatayo siya dito bilang kapantay ng may-ari. Sumandal si Esteban sa railing at tumingin sa malayo. Alam mo ba kung bakit muntik nang bumagsak ang kumpanya noon? Tanong ni Esteban. Tumingin si Valentina sa kanya. Dahil kay Vanessa? Hindi. Umiling si Esteban. Tumingin siya kay Valentina. Dahil sa akin. Dahil naging bulag ako. Masyado akong tumitingin sa taas, sa mga numero, sa mga titulo. Nakalimutan kong tumingin sa baba, sa mga totoong tao na nagpapatakbo ng negosyo ko. Hinawakan ni Esteban ang kamay ni Valentina. Mainit ang palad nito. Magaspang pa rin ng kaunti dahil sa taon ng pagtatrabaho. Pero para kay Esteban, ito ang pinakamagandang kamay sa mundo. Dumating ka at iminulat mo ang mga mata ko, Valentina. Hindi mo lang iniligtas ang kontrata. Iniligtas mo ako sa pagiging manhid. Namula si Valentina. Yumuko siya ng kaunti, pero hindi niya binawi ang kamay niya. Ginawa ko lang naman po ang tama, Esteban. Kasi tinuruan ako ng tatay ko na kahit anong trabaho mo, basta marangal, wala kang dapat ikahiya. Ang integridad, hindi yan nabibili.
At yan ang pinakamahalagang yaman na dinala mo sa buhay ko, bulong ni Esteban. Dahan-dahan, inilapit ni Esteban ang mukha niya. Hindi umiwas si Valentina. Sa ilalim ng papalubog na araw at mga unang bituin sa gabi, nagdikit ang kanilang mga noo. Walang engranding musika, walang fireworks. Tanging ang tibok lang ng puso nila at ang pangako ng isang bukas na magkasama. Ready ka na ba? Tanong ni Esteban. Para saan? Sa next chapter, ngiti ni Esteban. Balita ko, strikto daw ang nanay mo. Kailangan ko pa yatang magigib ng tubig para makuha ang boto niya. Tumawa si Valentina ng malakas. Isang tawang puno ng saya at kalayaan. Naku, good luck, Sir CEO. Hindi yon nadadaan sa German. Hinawakan ni Esteban ng mahigpit ang kamay ni Valentina habang sabay silang tumitingin sa lungsod. Marami pa silang pagdadaanan. Marami pang magtataas ng kilay. Marami pang sasabihin ng mundo. Pero hindi na natatakot si Valentina dahil alam na niya ngayon ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot niyang uniforme kundi sa tapang ng kanyang puso na panindigan ng katotohanan. At sa wakas, nakita na rin siya ng mundo.